Amen. Amen. So, before we start, shall we pray? Shall we bow down our head? Father God, we thank you so much, Lord God, for this privilege that you have given us, Lord God, so that we will know about baptism and we can, hallelujah, be a true Christian and as we are entering the door of faith, and you are the door, Lord God. Thank you so much, Lord God, having me at your back. And your glory will always be revealed and open the hearts and minds of the hearers so that they will submit for baptism and they will experience the divine goodness. Thank you so much, Lord God, for everything. In Jesus' name, guidance of the Holy Spirit. Everybody say, Amen. So, ang pag-usapan mo natin ngayon ay tungkol sa bautismo. So, ano ang bautismo? So, ang bautismo sa original form ng Greek ay tawag yan ay baptizo or bapto. Ibig sabihin, to immerse someone to the liquid accompanied with prophecy and prayer for a spiritual meaning. So, kailangan na ilubog. Ilubog, ibig sabihin, hugasan. So, ang spiritual meaning ng baptism ay hindi po yung physical na tubig, kundi ang tubig nagsisimbolo ng salita ng Diyos. Di ba sabi ng Panginoon, siya ang tubig ng buhay? So, sinasabi doon sa 1 Peter 3:21 na ang tubig na nagbautismo sa inyo ay hindi nagpaalis sa marumi niyong katawan, kundi isang pangako ng isang malinis na budhi. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos na siyang tubig ng buhay ay siyang luminis sa iyo, sa iyong inner being. Kasi ang babaguhin ng Panginoon sa tao ay ang kanyang inner being. Kasi madali lang naman magkunwari, madali lang naman na sa panlabas. Pero ang tinitingnan ng Panginoon yung kaloob-looban ng tao. Kaya kailangan na bautismuhan siya. Ngayon ang tanong ay, sino ang required na mapabautismo? Ang required ng mabautismo ayon sa sinabi sa Acts 2:41, those who accept the message, sa lahat ng tumatanggap sa salita ng Diyos ay kailangan bautismuhan. Sinasabi din sa Mark 16:16 na ang nag-repent tapos mabautismuhan ay makapasok sa karera ng Diyos. Ang hindi ay ikukondem. So yun po mga kapatid. At sinasabi din sa 1 Corinthians 12:13 na we were all baptized. Lahat tayo ay baptismuhan sa isang espiritu at lahat tayo ay iinom sa isang espiritu. Amen? So, mismo ang Panginoong Hesukristo ay nagpabautismo. Nung tinanong siya ni John the Baptist na hindi ako dapat magbautismo sa iyo kasi hindi ako karapat-dapat kahit sa pagkalas sa sandalyas ng iyong paa. Sa tali ng iyong sandalyas. Subalit sumagot ang Panginoon, gawin mo ito para matupad ang katuwiran. So, to fulfill the righteousness of God, kailangan gawin ito. Ngayon ay requirements bago mabautismo. Ano magagawin bago mabautismo? Kailangan mo na bago ka ilibing, no? Kasi ang pagbautismo ay isang uri ng paglilibing ng luma mong pagkatao. No? Ililibing ka. Pag-ahon mo, isa ka ng bagong nilalang. No? So sinasabi ng Panginoon na sa Acts 2:38, repent and be baptized. Anong ibig sabihin ng repent and be baptized? Ang repent and be baptized, ibig sabihin noon ay kailangan na mamatay ka muna sa sarili mo. Hindi physical na kamatayan, kundi
mamatay ka sa sarili mong pagnanasa. Kapag namatay ka na sa sarili mong pagnanasa, ay mawawala na lahat ng bisyo mo, kahit na lalagyan ng sigarilyo, hindi na magsigarilyo, patay na nga eh. No? So, at isa ka ng bagong nilalang. Yung sinasabi sa 2 Corinthians 5:17, if anyone who is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Amen? So, sinasabi ng Panginoon na mamatay tayo sa sarili nating pagnanasa at mabuhay naman tayo sa pagnanasa ng Panginoon. No? Sa divine purpose. So sinasabi dito sa Romans 6 verse 1 to 16, sinasabi dito, what shall we say? Then shall we continue in sin that grace may abound? So tandaan po natin na tayo po ay naligtas dahil sa habag ng Diyos, grace. No? God forbid. No? How shall we that we are dead to sin live any longer therein? Ibig sabihin, paano tayo mag-continue pagkasala, no? Paano tayo mag-continue sa kasalanan kung tayo ay patay na sa kasalanan? Verse 3, know ye not that so many of us, as we were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? Ibig sabihin, ay tayo nabautismuhan sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo. So, the death, burial, and resurrection, yun ang bautismo. Pagkamatay sa sariling pagnanasa, ilibing ka sa tubig, at tapos mabuhay ka na spiritual. No? Verse 4, therefore we were buried with Him by baptism into death, that like as a Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So lalakad daw tayo na sa bagong buhay, bagong buhay. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Ibig sabihin, bubuhayin tayo sa mga huling araw, buhay ka man o patay, ay isasama ka ng Panginoon sa kanyang kaharian. So, knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin may be destroyed, that henceforth we should not serve sin. So, ibig sabihin na tayo ay napako na kasama ni Kristo. Dahil yung pagpapako ay ang pagpapako, siya yun yung kaparusahan sa mga sinusumpa. No? Bagkus tayo ay dapat tayo ang ipako, ang Panginoong Hesukristo ang nagpapako para tayo ay maligtas. No? Dahil nung araw, kapag sinusumpa ng buong ng bayan, ay ang parusa doon ay ipapako sa krus. So, in replacement to us, amen. Now, in verse 8, now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with Him. No? Namatay na tayo kasama ni Kristo, at tayo ay mabuhay kasama ni Kristo. Amen? Knowing that Christ, being raised from the dead, so died no more. Death has no more dominion over Him. So ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan sa Panginoon. Yun ang last na napanalunan ng Panginoon Jesucristo. For in that He died unto sin once, but in that He lived unto God. Verse 11, likewise, reckon ye also yourself to be dead unto sin, but alive unto God through Christ Jesus our Lord. So, let no sin therefore reign in your mortal body, that you should obey in the lust thereof. Ibig sabihin na hindi na
huwag mo nang panatilihin ang kasalanan ng ating kasalanan, ating katawan, no? We will hindi na natin sinusunod ang lust of the flesh kasi mayroong tatlong original na kasalanan. Lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Now, and verse 13, neither your member as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourself unto God as those that are alive from dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Huwag mo lang ipagamit ang iyong mga kasarian, huwag mong ipagamit ang kung anong parte ng iyong katawan o ang iyong ari-arian bilang instrumento ng kasamaan. Amen? For sin shall not have dominion over you. So wala na daw kapangyarihan ang kasalanan sa atin. For you are not under the law, but under grace. Verse 15. So what then? Shall we sin? Because we are not under the law, but under grace? God forbid. Amen. And verse 16. No, ye not that to whom you yield yourselves servants to obey. His servant you are to whom you obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness. So kapag sinusunod mo ang kasalanan, it will lead to death. But if you sinusunod mo ang salita ng Panginoon, it will lead to righteousness. Amen. Yun ang ibig sabihin ng mga kapatid. So, kailangan natin kailangan tayong mabautismuhan dahil sabi ng Panginoon sa John 3:5, you must. Nobody can enter the kingdom of God until he is born with the Spirit, and with water and of Spirit. So kailangan dang ipanganak muli sa pamamagitan ng tubig at Espiritu. Ang tubig ay nagsimbolo ng repentance, no? Ibig sabihin hugasan ka sa iyong mga kasalanan. So sinasabi dito mga kapatid, no? Sa Acts. Sinasabi dito sa Acts, mga kapatid, sa Acts chapter 8, verse 27 to 39, no? Ito yung tagpo ng isang eunuch, no? Ang eunuch, ibig sabihin ng eunuch ay treasurer ng Kandasi. Ibig sabihin siya ang nagkikip sa lahat ng kayamanan ng reyna ng Kandasi. No? Basahin natin. Sa Acts chapter 8, verse 27 to 39. And he arose and went, and behold, a man of Ethiopia, one eunuch of great authority under Kandasi queen of the Ethiopians. Ibig sabihin, mayroon siyang authority, mayaman ito at matalino, no? Who had charge of all the treasure and had won to Jerusalem for to worship. Bagamat mayaman siya, pero pupunta siya sa Jerusalem para mag-worship. Now, and Philip, then the Spirit said unto Joseph, to Philip, go near and join thyself to his chariot. Sasakay ka raw sa kanyang chariot. Kaya sumakay si Philip, and Philip ran thither to him and heard him read the prophet Isaiah and said, understand thou what thou readst. So, intindihin mo ang kanyang sinasabi. And he said, how can I accept some man should guide me? Kailangan mayroong ibang mag-guide sa akin. And he desired Philip that he would come up and sit with him. And place of the scripture which read was this: he was led as a shepherd to the slaughter, and like a lamb dumb before his shearer, so open he not his mouth. So siya daw ay
tulad ng isang tupa na dinala sa katayan. Now, in his humiliation, his judgment was taken away, and who shall declare his generation? For his life is taken from the earth. So, naabot ang buhay ni Jesus Christ. 33 years old lang siya, pinatay na siya, no? So, and the eunuch answered Philip and said, I pray thee of whom I speak, the prophet this, or himself, or some other man. So, anong ibig sabihin nito? Ang prophet ba ay nagsalita tungkol sa kanyang buhay o sa ibang tao? Then Philip opened his mouth and began all the same scriptures and preached unto him Jesus. So, and as they went up their way, they came unto the certain water, and the eunuch said, See, here is water. What do him hinder me to be baptized? Anong makapagpigil sa akin para bautismuhan? So, and Philip said, If thou believe with all thy heart, and you may, and he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. So, ang requirements, isa kang requirements sa baptism na kang nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, ay pwede ka ng bautismuhan. So, tandaan natin na ang pananampalataya ay bunga lamang sa pakikinig ng salita ng Diyos. And the commander, he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water, both Philip and eunuch, and he baptized him. Amen. And 39, and when they were come up out of water, the Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. So, iba ang naramdaman sa isang bagong mabautismuhan, na naramdaman niya ang joy sa kanyang puso. Kaya, pag mabautismuhan ka, tatanungin ka kung anong naramdaman mo, no? So, yun po ang ibig sabihin, mga kapatid, na kailangan na mabautismuhan tayo. Ang bautismo ay yun ang nakapagliligtas sa atin. Ibig sabihin, hindi sa paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang paglilinis sa isang pangako ng isang malinis na budhi. Amen? So kung ating basahin ang 1 Peter, ang 1 Peter 3:21, no? Basahin natin yung 1 Peter 3:21. Basahin natin. Unlike figure where unto even baptism doeth also now save us, now the putting away, not the putting away of the filth of the flesh, hindi daw sa dumi ng katawan, but the answer of a good conscience towards God by the resurrection of Jesus Christ. Ibig sabihin, nung mga hindi pa tayo nabunagin, mga kapatid, kapag naggagalit yung mga tao, sasabihin nila, wala kang konsensya. No? So, ngunit nung nabunagin na tayo, ay mayroon na tayong konsensya. Ibig sabihin ay thoughtful, mapagmahal, at maunawain. No? Yun ang ibig sabihin doon. So, glory to God. At mayroong mga ilang katanungan, handa mo bang tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang sariling yung Diyos at sariling tagapagligtas? Amen? Pangalawa, ay handa mo bang talikuran ang maruruming gawa o makamundong gawain at gawin mo ang kalooban ng Panginoon? Pangatlo, ay handa mo ba siyang ipatutuo, no? Sa iyong mga kamag-anak, sa iyong pamilya, o sa iyong mga kaibigan? Number 4, ay dapat mo bang i-deny ang sarili mo? Handa mo bang i-deny ang sarili mo at ipahayag ang kabutihan ng Panginoon? Number 5, handa mo ba siyang pagsisilbihan habang ikaw ay nabubuhay? Amen?
So glory to God at ngayon ay bautismuhan kayo para matanggap ninyo ang banal na Espiritu. Dahil unless na ang tao ay mabautismuhan ng tubig at Espiritu, ay hindi siya makatanggap ng salita o hindi siya makatanggap ng banal na Espiritu. Amen? Purihin po ang Panginoon at tayo po ay yumuko at manalangin. Maraming salamat, Ama, sa kabutihan mo at pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng mapabautismo na maunawaan po nila at sila po mamuhay hindi ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. At Lord, tanggapin mo sila sa iyong kaharian at ingatan mo siya mula ngayon, Panginoon, ang kanyang buhay, ang kanilang pamilya, ang kanilang ari-arian, ang kanilang trabaho, higit lahat ang kanilang health. Maraming salamat po, Panginoon, sa katagumpayan. Ikaw lamang po ang mapapurihan, mapasalamatan sa tanging pangalan na yung bugtong na anak na si Kristo Jesus sa gabay patnubay ng banal na Espiritu. Amen and amen.